ito daw po yung minority report sa flood control scandal na ilalabas daw po mga kababayan ni Senator Amy Marcos at Senator Dante Marcoleta. Ngayon, nakakuha tayo ng mas malinaw na kopya nung kanilang pattern. Ito, ayan o. Di ba kayo nagtataka? Bakit tila wala dito si Chis Escudero, mga kababayan, na isa sa may pinakamalaking insertion? Di ba? O, di ba kayo nagtataka? Bakit tila ang gusto atang palabasin dyan na mastermind ay walang iba kung hindi si Presidente? At bakit tila nawawala, mga kababayan? Ito pong si Chis Escudero. Diba? Anyway, pakinggan muna natin. Etong nakita po nating balita, galing po dito sa Billionario News Channel. I-play na po natin, mga kababayan, ikinikredit po natin sa kanila yan. Inilabas ng Senate minority ang sarili nitong report sa flood control scandal. Sentro nito si former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Pati ba naman dito, bumabaha ang pambabahala. Bitin kung ituring ng iilan ang naging Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Anila, dumalunga ang ilang flood control figures pero hindi naman daw naging sapat ang pagsalang sa kanila. Paano kasi hindi pabor sa kanila yung sasabihin do sa hearing? Kung pabor sana sa kanila yan, mga kababayan, magiging sapat sa kanila yung nilalaman ng 6 na oras na hearing, mga kababayan, ng Senate Blue Ribbon Committee. Kaso nga lang ang problema, hindi naman po pumabor sa kanila yung itinakbo ng hearing kaya hindi po sila nag-enjoy, mga kababayan, sa madalit salita o nakontento dun sa kinahinatnan ng hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kahapon. Ano po, anyway, shoutout po kay Ma'am Brenda Bartona, tuloy pa natin. Disappointed si Senator Dante Marcoleta dahil tila hindi raw nagkaharap-harap gaya ng inaasahan sina dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo at mga idinawit nito sa flood control scandal. Present kasi kahapon sina dating DepEd Undersecretary Tregev Olayvar na iniuugnay niya kay DepEd Secretary Sonny Angara at sa Palasyo at businessman Maynard Ngu na iniuugnay naman kay Senator Chis Escudero. Pinakamaraming parte ng ating mamamayan ay halos nagagalit sa nangyayari. Na para bang ipinagkikibit balikat lang, ito halos nilimas ang kabangbayan. Ganun po kahit... Ay, sa mga kababayan Pilipino po natin na hindi pa po nakakapag-like hinihikayat ko po kayo na i-like nyo po sana ito pong ating live streaming. Maraming salamat po, mga kababayan. Hirap na ang bansa natin ngayon. Nagtataka rin daw si Marcoleta kung bakit wala si dating House Speaker Martin Romualdez sa pagdinig. Kahapon, lumitaw ang 2 whistleblower para iugnay si flood control contractor Curly Discaya bilang pampronta umano sa pagbili ni Romualdez ng house and lot sa 30 Tamarind Street sa South Forbes Park. Tingin ni Marcoleta, hindi direktang sumasagot sina alias Joy at Maria sa mga katanungan tungkol sa property at mukhang walang weight ang mga ito. Sana dapat mayroong mga tanong pa doon eh. Bakit hindi natin tawagin kung sino yung may-ari? Nasaan yung kontrata? Hindi, ang problema kasi dyan, mga kababayan, kaya nawala ng basis yung 2 testigo na makakapagdiin dapat kay Romualdez, mga kababayan, dahil nga itinanggi ni Curly Discaya yung pagpunta niya sa South Forbes Park, dyan po sa Makati, mga kababayan. Parang ang nangyari kasi dito, nung sinabi ni Curly Discaya na hindi siya nakapunta doon kahit kailanman, hindi niya alam yung mga itsura ng bahay doon, doon pa lang, mga kababayan, wala ng basis yung sinasabi nung 2 babae na titistigo dapat para maidiin o maidawit sa maanumalyang flood control. Ito pong si Martin Romualdez. Alam nyo, dapat kay Senator Dante Marcoleta, dapat kasi kinausap mo si Curly Discaya. Di sana umayon sa plano nyo. Yun asan yung discontract? Allegedly. Di ba? Nabanggit lang ang pangalan ni Martin Romualdez. Natapos na kami. At dahil mukhang wala pa raw kasiguraduhan sa kung kailan mapapanagot ang mga tunay na sangkot sa flood control scandal, inilabas ni Senators Marcoleta at Marcos ang isang minority report na naglalaman daw ng findings nila sa investigasyon. Pirmado ito ng 6 sa 9 na minority members at layunin nitong ipresenta kung sino ang key figures ng scandal. Base sa dokumento at mga ebidensya, sa tingin nila, si former Speaker Romualdez ang isa sa high-profile figures at may hindi pa matukoy na individual na mas mataas daw sa kanya. Ay sino ba mas mataas, mga kababayan?
kaya Martin Romualdez na ikinukonekta nitong sinasaldi ko. Eh di ba si Presidente, mga kababayan, yung ikinukonekta nila dyan, dahil nga meron sinasabi etong si Saldi ko na nung nagdala daw ng pera na 1B, doon daw mga kababayan sa 30 Tamarind Road, sa may South Forbes Park, meron daw pong tao doon na pumikap ng pera para dalhin daw po sa bahay ni Presidente. O di, alam na agad ng mamamayang Pilipino kung sino yung gusto po nilang i-implicate dyan po sa inilabas nila na graph na yan, mga kababayan. Ito, yung inilabas nilang ito, ang nakakapagtaka lang kasi, kung makikita nyo, di ba nagsalita, ito pong si Yusek Bernardo at nabanggit niya etong si Chis Escudero, mga kababayan. O bakit wala dito sa graph na inilabas nila? O, bakit ang naandi dito lang, mga kababayan, mag-asawang Diskaya, si Saldico, Martin Romualdez, etong si Bernardo, at etong si Orly Gutesa na hindi na pumatagpuan ngayon. Diba bakit ito lang yung nakalagay sa kanilang nakita? Diba sinasabi nila nag-imbestiga sila. O bakit yan lang yung nakalagay dyan? Diba mga kababayan, tapos sasabihin pa nila na parang walang kasalanan, eto pong si Chis Escudero. Eh maliwanag nga na binanggit po yan ni Yusek Bernardo. Diba? Anyway, tuloy pa natin mga kababayan ito. Posible raw masangkot ang mga individual sa corruption charges, direct bribery, malversation of public funds o kaya na may plunder. Wala pang opisyal na pahayag si Senate Blue Ribbon Committee Chair Ping Lacson tungkol sa reaksyon ng kanyang mga kapwa mambabatas. Pero una na niyang binalaan ang mga minamaliitang komite pagdating sa pag-iimbestiga nito. With all that being said, as the chairman of this committee, I say to you, shut the F up. Para naman sa isang political analyst, sa patong-patong na raw na diskusyon ng Blue Ribbon, tila naiinis na ang publiko dahil tumatanggi pa rin umano si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa pananagutan. Pasensya na pero sa akin either hindi mo alam o nagtangahan ka lang talaga. Kasi at the end of the day, anong klaseng leader ka o na namamahala ka ng isang ahensya na hindi mo alam kung ano yung nangyayari doon sa loob ng mismong ahensya. Sana raw sa mga susunod na pagdinig, matiyak din ang credibility ng tinaguriang Cabral Files na naglalaman umano ng mga pangalan ng mga may wishlist sa budget at siguruhing walang nadagdag o nabawas na mga pangalan. Naglabas na ng show cause order ang Senado para sa mga no-show o absent sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Kabilang dito sina dating Representative Zaldico at kanyang mga dating aide na nag-facilitate umano sa cash deliveries sa kanyang bahay at kay dating Speaker Martin Romualdez. Meron silang 2 araw para makapagpaliwanag kung bakit hindi sila sumipot. Para sa agenda, Hannah T. Billionario News Channel. Pang-media lang daw ang minority report ni Senators Amy Marcos at Rodante Marcoleta ayon kay Senate President Tito Soto. Ay, tama naman yung sinasabi dito mga kababayan ni Senate President Tito Soto. Kasi kung titingnan nyo naman talaga, kung yan talaga mga kababayan, para patunayan yung mga totoong sangkot sa mga anomalyang flood control, di sana ang ginawa nila, inilabas na lang nila doon po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at hindi sa media. Pero nakakapagtaka bakit sa media nila unang inilabas yan? Diba? Ibig sabihin, pang media lamang po talaga yan at pang ano lamang yan, pang pa-hype lamang yan. Ano po sa kanila? Kasi nga, unang-una, mukha pong sobra na ata yung pagpapatawag dito. Pamumulitika nito pong sina Marcoleta at nito pong sina Senator Amy Marcos. Kasi kung talagang ang hangarin ng mga yan, mapapanagot yung mga totoong sangkot, di sana dinala nyo na lamang yan doon sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee at kumuha kayo ng 1 oras na paglalahad dyan sa mga dokumento, sa nilalaman na mga dokumentong hawak nyo. Hindi pa raw kasi ito official report dahil imbis na isumite sa kanyang opisina, dapat ipadala ito sa Senate Bills and Index. Tama! Wala. Pang-media. Pang-PR lang po. Ano silbi nun eh? Hindi nga maikakalendar on the floor. Even a majority report, to put everything on record. Ma'am Leonora Gonzalez, may galab shoutout Even a
majority report, kahit anong Blue Ribbon Committee report yan, unless tinake up sa plenary, ay wala yan. It's simply a piece of paper. Ayon kina Marcos at Marcoleta, higit 500 pages ang minority report, laman ng findings nila sa flood control scandal. Sabi naman ni Soto, kulang sa oras kaya hindi nadiin ang ilang key figures sa pagdinig. Kaya payo niya sa dalawa, umupo na lang sa susunod na hearing. Tama, humingi sila ng 1 oras mga kababayan at ipagdadaldal nila ng ipagdadaldal doon yung nilalaman ng kanilang dokumentong hawak, yung kanilang report mga kababayan. Kasi kung titingnan nyo, maliwanag naman dito kung sino talaga yung gusto nilang i-implicate mga kababayan at palabasin na mastermind. Ito yung parte ng document na ipinakita ni Marcoleta. Ito yung graph mga kababayan. Nandyan yung mag-asawang Diskaya, Henry Alcantara, Bryce Hernandez, at etong si Saldico, at eto pong si Yusek Bernardo. Tapos nandito rin, etong si Orly Gutesa na hindi na po matagpuan ngayon dahil hindi na nga po uma-attend sa pagdinig ng Kamara ng Senado mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, nakakapagtaka dito, bakit tila hindi po ata napapag-usapan yung binanggit ni Yusek Bernardo na pangalan ni Senator Chis Escudero, mga kababayan? Di ba nabanggit yung pangalan niya dito pong si Yusek Bernardo? Kasi sabi po dito mga kababayan balikan lamang po natin yung balita noong September 25, 2025. Sabi po kasi dito mga kababayan, ex-DPWH, Yusek Roberto Bernardo say, the conduit to Senator Chis Escudero is businessman Maynard Ngu, mga kababayan. So ngayon ito, i-play po natin. A supplemental affidavit. I, Roberto R. Bernardo, Filipino of legal age, a resident of Malolos City, Bulacan, under oath, depose and state. During the proceedings before the Department of Justice and National Bureau of Investigation Case Build-Up Task Force, in connection with the ongoing Senate Blue Ribbon Committee investigations regarding irregularities in certain flood control projects, I was asked to clarify certain matters set forth in my affidavit dated September 25, 20. Yan, I love Baby M45. Sabi dito si MR, why? Sobra tahimik. Isa pa yon. Di ba mga kababayan? Isa pa yon. Dapat nga kung, alam nyo kung ako lang yung nasasangkot dyan, aatinan ko yan. Kahit pa saan makarating mga kababayan, mapatunayan ko lang kung wala naman talaga akong kasalanan o di patutunayan ko hanggang huli na wala akong kasalanan. Ay nakakapagtaka kasi dito, bakit hindi po umaattend dyan si Martin Romualdez mga kababayan? Kahit pa sabihin na may parliamentary courtesy o courtesy parliamentary mga kababayan, kung ano man yung tawag dyan, bakit etong si Leandro Libiste at si Toby Tiangco? Diba kusang umattend dyan? O ngayon, kung wala talagang kasalanan si Martin Romualdez, di ba magkukusa siya na umattend dyan mga kababayan? Ganun lamang po kasimple kung wala ka talagang kasalanan. At ang isa pa po dyan, kung titingnan din po natin mga kababayan, ang nakakapagtaka lang kasi dito, nabanggit ni Yusek Bernardo, ito pong pangalan ni Chis Escudero, na di umano mga kababayan, ini-implicate din dito po sa maanumalyang flood control sa pamamagitan nito pong si Maynard Ngu. Ano po mga kababayan? Ngayon, bakit hindi man lang masabi ni Nardante Marcoleta yung ugnayan ni Chis Escudero dito po sa maanumalyang flood control? Kung talagang para sila sa bayan 2025, which I earlier subscribed and sworn to before the Senate Blue Ribbon Committee. Upon their clarification, I hereby confirm my willingness to satisfy and or secure the satisfaction of all civil obligations that I may be liable for under the premises. On paragraph 17 of my aforesaid affidavit, I mentioned that Maynard Ngu and I are close friends and that he was also a close friend and campaign contributor of Senator Chis Escudero. Ayan diba? To add, while I was attending the confirmation hearing of Secretary Bunoan sometime in August 2022, I was summoned by Senator Chis to his room. When I got there, he told me, hindi na ako bababa sa CA. Marami pa akong kulang na streetlight sa Sorsogon. Ano ba magagawa nyo para sa akin? I replied, kakausapin ko po si Sec Bunoan kung paano ang gagawin. I relate to Secretary Bunoan what Senator Chis told me. Subsequently, I received from the brother-in-law of Senator Chis Escudero a list of projects which included the aforesaid streetlights project.
Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan dito sa amin, merong isang kalsada na magko-connect dapat doon po sa dalawang barangay para mapuntahan yung isang tawag dito, yung isang overview na spot. Ano po na kilalang kilala dito po sa lugar namin. Maraming pumupunta dito mga taga Manila, mga taga ibang lugar. Kaso ang problema, pagdating mga kababayan, doon sa tapat ng o doon sa katapat ng kapitbahay namin, bumabalik na sila. Kasi putol yung kalsada, lubak-lubak, walang kalsada. Matagal nang sinabi, matagal nang inirereklamo yung kalsada na yung bukod sa madulas, mahirap daanan, hindi nila inaasikaso. Kaya nga nakakapanglumot, nakakainit ng bait, yung ginawa nila sa pera ng taong bayan. Kasi biruin nyo inilalagay nila dun sa mga proyekto na kahit nagawa na, talagang pinaglalaanan pa nila ng pera ng bayan. Samantalang yung mga kailangan na malagyan ng kalsada, malagyan ng tamang flood control, hindi nila malagyan-lagyan. Yan yung tawag dito, yan yung nakakapanglumo tuwing mapapag-usapan itong maanumalyang flood control. Kasi marami mga kababayang Pilipino natin diyan ang dinadaanan talagang wala pang simento. Ibig sabihin lubak-lubak pa at nahihirapan na mapasok yung kanilang lugar. Samantalang yung mga tapos na proyekto, pinaglalaanan pa ulit ng pondo at kinakalkal pa nga minsan, sinisira pa at ginagawa ulit para lang masabi mga kababayan na may pinaglaanan ng pera. Kaya nga sa totoo lang, dapat din mapapanagot yung talagang mga malalaking sangkot dito. Katulad nga nito, pinangalanan ni Yusek Bernardo, etong si Chis Escudero mga kababayan, na humihiling sa kanya na malagyan ng strip light yung kanilang lugar mga kababayan, and then pinatawag pa siya at kinausap pa siya mismo. Iba dapat napapapanagot din yan? Iba dapat naiimbestigahan din yan? Anyway, tuloy pa natin. He asked me to confirm if that streetlights projects was the one for Senator Cheese, which I did. Sometime in 2023, Maynard Ngu told me to go to Cork and meet Senator Cheese Escudero, which I did. I met with the latter in a private room in the said establishment. While we were drinking wine, he told me, alam ko naman ang galawan nyo dyan sa DPWH. Okay naman ako. Sabihin mo kay Sec magbaba sa akin. O, diba? Also, the delivery of the 160 million for Senator Cheese referred to in paragraph 17 of my affidavit happened sometime in the first quarter of 2025. Around July 2025, I had a chance encounter with Senator Cheese and Maynard Ngu at the Cork. Senator Cheese Escudero approached me, shook my hand, and said to me, thank you. I reserve the right to submit such further statements as may be warranted. I attest to the truth of the foregoing statements based on my personal knowledge and authentic records. This supplemental affidavit was executed in the assistance of a counsel. In witness thereof, I have hereunto affixed my signature this day of September 2025 at Metro Manila. I sign po, Mr. Chair. O ayan mga kababayan, ano yung sinabi ni Chis Escudero daw sa kanya? Alam ko naman yung mga galawan nyo. Ibig sabihin dyan sa DPWH. Yung mga galawan dyan sa DPWH. Sabihin mo kay Secretary Manuel Bunoan na magbaba sa akin. And then 160 million ata yung ibinaba kay Chis Escudero mga kababayan. Tapos nung nagkita sila in the next, di natin alam kung in the next day o in the next week, next month, pero nung nagkita daw sila, inano yung kamay niya at nagpasalamat etong si Chis Escudero. So ibig sabihin mga kababayan, maliwanag yung sinabi ni Yusek Bernardo na talagang etong si Chis Escudero mga kababayan, imposibleng wala rin pong kinalaman yan sa maanumalyang flood control mga kababayan. Kaya dapat din po maimbestigahan po yan at masampahan ang kaukulang kaso kung mapapatunayan na talagang sangkot. Ganun po kasimple. Kasi hindi po natin pwedeng baliwalain yung mga sinasabi nito pong si Yusek Bernardo. Lalo na mga kababayan, at yan pong kanya mga binitawan na salita na yan, sinumpaan niya po na salaysay. Kaya nga nakakapagtaka yung inilalabas na graph ni na Marcoleta, bakit wala doon yung mga binanggit na iba pa ni Yusek Bernardo? Bakit tila inaabsuelto nila di umano etong si Chis Escudero at gusto pa nilang palabasin
na ang mastermind dyan ay si PBBM. Si PBBM nga nagpaimbestiga niyang maanumalyang flood control na yan, kaya nabuksan ang isipan ng mamamayan at nalaman nating lahat na talagang yung mga pangalan ng mga nasasangkot dyan po sa maanumalyang flood control. Anyway, mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo? Hingil po dyan sa usapin na yan. Ano po ang komento ninyo, mga kababayan? Hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo. Kasi ako, tingin ko talaga dyan, ginugulo lang nito pong minority ng Senado, hindi ko naman po nila lahat, yung miyembro ng minority, yung investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Yan po tingin ko dyan, mga kababayan. Pero kayo, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan sa inyong palagay. May kinalaman din ba etong si Chis Escudero sa issue po ng maanumalyang flood control? Comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.